palagi po natin pinag-uusapan ngayon ay yung nakasentro po sa deklarasyon ng ating Pastor Joel sapagkat naniniwala po tayo that there are themes and declarations na ibinibigay sa atin believing that this came from the very heart of God being revealed to the heart of our pastor sapagkat ito po ay biblical. Ibig sabihin, ginigiya tayo, ginagabayan tayo, at para tayo po yung makapag-focus sa isang bagay na gusto ng Panginoon na mas maging malalim pa sa atin at magkaroon tayo ng mas matindi pa na kaunawaan, which is very, very biblical. Hallelujah. Kaya mahalaga din po na yung naipahayag ng ating pastor ay sinusundan, tinutugay-gaya natin, nagpo-focus po tayo doon para bago po natin iwan ito sa loob ng isang taon, hindi lang natin to pinakinggan, isinapuso natin to, pinaniwalaan, at yung panghuli ay isinagawa. Sapagkat kapag ito po ay ating pinakinggan, pinaniwalaan, at ating pong talagang ikinapamuhay, especially the conditions, then you can expect doon po sa sinasabi nating declaration which is overflow. Alright? Yung pag-uumapaw ng maraming magaganda, mabubuting bagay sa buhay natin sa tulong ng ating Panginoon. And of course, we also have our part, to be balanced. So ito pong character, not just only character, sabi ko nga siguro naririnig po ako ng iba, this is one of the many favorite na topic po na palagi ko po at gusto ko pong ibinabahagi, the discipleship, leadership, kasi sa harapan din ng Diyos, mahalaga to. Napaka awkward naman, na magdedeklara tayo ng overflow and yet still, hindi pa po natin ipinapaayos ang puso natin because that's our very foundation. The foundation of our inward being is our character. And to be a believer, it's not just character, but excellence of character. Okay? That's Christ-likeness. Hallelujah. Di ho ba? Kaya sabi ko po nung nakaraan, pagka ito po ating review saglit, napakabilis lang, character excellence is also the consistent pursuit of Christ-like, okay? Take note of the word integrity, purity, humility, and faithfulness in both private and public life. Ito daw po ay pagpapatuloy na pagsusumikap na tayo po ay mabuhay ng ating pong pag-uugali ay nakasentro sa pagiging katulad ni Kristo. Okay, Ate Sel, meron po ba kayong dyan para pabilis lang? Ayan. Alright. Ito man ay sa pribado o doon po sa pampublikong pamumuhay natin. Lalo na po talaga naman kapag walang nakakakita sa atin. That's the best way to prove and to show our Christ-like character, which is excellent character. It's not perfection. I'm not talking about perfection. Kaya wag po nating sabihin na, si Pastora naman para namang hindi po. This is not perfection. Again, of course, this is not also being talented, na marami tayong talento. No, this is not performance. Okay? This is daily decision to reflect the nature of Christ within us. This is the daily, for me, this is also a daily na pagsusurrender ng buhay sa Diyos. Especially we know that we are in the lifetime process ng paghuhubog ng Diyos sa atin, sa ating pong pagkatao. Sabi ko nga, tayo nga bilang tao pagka meron po kayong isang baso na gagamitin nyo to whatever, that is it water, liquid, o nakita ninyo po meron konting problema yung baso, may dumi pa, hindi nyo naman po agad ito lalagyan, especially hindi nyo pupunuin. At kahit may laman na, pag nakita nyo pong may konting problema yung baso, may dumi siya, tatapon nyo siya tapos po lilinisin. Saka natin ulit lalagyan. Hindi natin papaapawin. Sa atin po, ginagawa natin yon. Ayaw natin na gamitin natin yung isang bagay na yon at ito'y punuin nang hindi pa inaayos. Di lalo na po sa Panginoon. Alright? We are still in the process and of course, napakahalaga sa Diyos na makita niyo po na ang ating mga karakter ay talagang nag-grow. Okay po? At doon magsisimula na pwede nating lakasan ang loob natin na, Lord, tulungan mo po ako, maranasan ko po itong overflow. Hallelujah. Di ho ba? Pagdating po sa ating pong mga character, it is who we are when no one sees us. It is the sum of your values, your motives, your thoughts, and your habits, your moral and spiritual identity. Kasi yan ang ating inner
foundation. Excellence means doing what is right at the highest standard. Giving your best because you honor God. Why do we need to do our best? Because God is the best and we want to honor the best God. That's why whatever we are doing, let us do our best. That's excellence. Yun ang ibig sabihin ng excellence. Di ba? Doing what is right at your highest standard. Giving your best because you honor God at yung pagiging consistent natin. Okay? That's excellence. Another thing, yung biblical meaning karagdagan pa po nito, of course, to be excellent in character is having a pure heart. Having a pure heart. Living with integrity. Walking in the fear of the Lord. Okay? Kung gusto niyo pong magkaroon ng kopya, I have the whole copy. Pwede din po. Kung di po ninyo masundan dyan, meron din po tayong kopya. Okay? Bearing the fruit of the Spirit, Galatians 5:22, yung paglakad na may banal na takot sa Diyos, Proverbs 9:10, living with integrity, Proverbs 11:3. Ito po yung short review, binilisan ko lang po kasi nga para dun sa iba na hindi napakinggan. Alam niyo pong favorite verse ko, all about this character, yung sinabi ng 2 Peter 1:5-7, dahil dito, sikapin ninyo, may pagsisikap talaga eh. Pagdating sa paghuhubog ng ating karakter, pag-uugali, pagkatao, yung pong ating mga attitude sa harapan ng Diyos bago tayo magdeklara ng overflow. Ano, ang sabi po ng Biblia, sikapin niyo muna, sikapin daw natin. 2 Peter 1:5-7 na idagdag sa pananampalataya because we are confessing, we are always saying, I'm a believer. Ako'y may pananampalataya. Hindi po tugma kapag sinasabing may pananampalataya pero wala po itong magandang karakter. Di ho ba? Kasi sabi ng Bible, you work out your own faith. O di may gagawin tayo. Matapos tayong manampalataya sa Diyos, magkaroon tayo ng faith. May idadagdag tayo. May pagsisikapan pa tayo. Hallelujah. Ano yung pinagsisikapan? Idadagdag sa faith ang ano kabutihan. Hallelujah. Kabutihan ng sa iyong kabutihan, yung kaalaman. Sa iyong kaalaman, pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, yung katatagan. Yung katatagan, yung pagiging makadiyos. Yung pagiging makadiyos, dagdagan pa rin ng pagmamalasakit sa kapatid. Di ba? Pag hinimay-himay niyo po ito, aabutin po tayo ng mga isang linggo nito. Pag sinabing pagmamalasakit sa kapatid, naku, napakaraming kahulugan yan. At sa pagmamalasakit, pag-ibig. Alright? Kung yung mga katangian daw po na 'to, meron tayo at itong tinataglay natin 'to, pinagyayaman natin, abay purihin ng Diyos. Ang ating pagkakakilala sa Diyos hindi nawawala ng kabuluhan. Tingnan niyo nga po, kahit pala sabihin natin tayo ay nananampalataya, 'pag hindi tama ang karakter natin, walang excellence, ano sabi ng Biblia? Mawawalan din ng kabuluhan ang ating pagkakakilala sa Diyos. At ang sabi po doon, naku po, parang nakakalimutan na agad natin na tayo nilinis ng Panginoon at nililinis patuloy. Hello? Can you say amen to that? Can you say amen to that? For me, this is Amen. one of the Amen. best, Amen. yes po, na bersikulo which is very, very much na fitted and angkop sa ating pong tinatalakay, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. These past few days, I've been praying and crying to God, oh Jesus, Jesus Lord, ano po ang nais mong ibahagi sa mga kapatid? Hindi po basta-basta na nagtuturo ka lang, especially sa amin po, dito na nasa ibang lugar kami. We always cry out to God, hallelujah, Lord, help us, guide us, and lead us together dito po sa mga kapatid namin sa Donwatch. Kayo po ang magsalita, o Diyos. Use my mouth. Holy Spirit, move in the lives. Grabe po ang ating hinihiling sa Panginoon para po itong ating pong mga karakter na ito. Hallelujah. Ay makita ng Diyos na dapat nga tayong puspusin ng overflow ng maraming iba't ibang bagay sa buhay natin. Hindi tayo nag-overflow sa chismis, ano pa mang bagay o negatibo, kundi sa magaganda. Alright? And the shortest powerful definition that I could give you right now, mabilis nating maalala, this is Christ-likeness, and of course, sabi ko nga kanina, ito pong karakter na ito, hindi ito pagiging perpekto, hindi ito pagkakaroon ng napakaraming talento, kundi araw-araw po na pagpili natin na palaging bigyan ng karangalan at kaluwalhatian ang Diyos for all of us to be a person that God wants us to be. Hello? Amen. Now, punta tayo doon sa 10 binigay ko po nung Wednesday. So kung ito ang kahulugan ng character, Christian character, Christ-like character, excellent character. So nasabi ko po, ano yung 10 pagkakakilanlan na itong karakter nating ito ay nag-grow. Hallelujah. Every day.
nagche-change. Ulitin ko, hindi tayo perpekto po, pero kailangan may nababago. Ha? Meron pong, anak hindi pa 'to, nasa review pa tayo saglit. Alright, gusto kong i-review nung nakaraan na strong, signs na strong and growing, naggo-grow tayo. Dadaanan ko lang po, ano, ah, ano ba ang nakikita sa atin na ito po ay palatandaan na naggo-grow ang character natin. Wow, thank you Lord kung nakikitang naggo-grow tayo, okay? 'Pag sinabing growing character, strong character, it is not loud. A strong character is not loud. It is steady. It is consistent. It grows quietly but powerfully. Ang isang karakter na maganda po ay steady. Hindi po dapat pabago-bago, ano po, kundi steady siya, consistent siya, at tahimik lang, simple lang siya, pero po napakamakapangyarihan ng magandang pag-uugali. Hallelujah, hallelujah. Alright, number 1 na palatandaan po na naggo-grow ang karakter natin. Kailangan lahat ng bahagi ng buhay natin naggo-grow. 'Pag may bahagi sa katawan natin na hindi sumasabay sa growth natin, abnormal 'yun, 'di ba? Physically speaking. 'Pag nakita natin yung isang bata, yung isang kamay niya, naggo-grow, yung kaliwang kamay ay hindi sumasabay, abnormal yun. You immediately go and consult a doctor, 'di po ba? Agad-agad po pinatitingnan natin. Nasa buhay po natin, dito pa lang po sa pag-aaral natin sapagkat ang salita po ng Diyos ay tulad ng salamin. Puwede nating isalamin ang ating pong mga buhay at ang ating pong mga sarili na kung ilang taon na tayo sa Panginoon ay naggo-grow ba ang ating karakter? Pang-una is consistent private devotion. Nagde-devotion yan privately and consistently. Wow, talagang hindi nawawala yung kanyang pagdedebosyon. Hindi negotiable sa kanya ang pagdedebosyon. Hallelujah. And of course, nandiyan yung tuloy-tuloy na kanyang pagkauhaw at paghahanap sa salita ng Diyos. Hallelujah. Hindi niya pinagpapalit ito sa ano pa mang bagay. Of course, personal worship kahit na walang audience. O he or she ay talagang nagsasamba, nagpupuri kahit walang audience. Totoo yun. Strong workers and believers always guard their secret place. Ang mga workers, pastors, leaders, and tayo pong lahat, binabantayan yan palagi ang secret place niya. Binabantayan yan palagi ang altar niya sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Okay? Another one, teachable and correctable. Pagka nakita niyo naggo-grow, ano po yan, hanggang ngayon nagpapatuwid. Hanggang ngayon, siya po ay teachable. Alright? Alright? Hindi po siya nagagalit pag siya tinutuwid. Hindi po siya gumaganti or hindi po siya nagja-justify doon sa kanyang sarili kapag tayo po ay talagang tinutuwid. Pangatlo, ay pwede po natin sabihin, integridad sa maliliit na bagay. Integrity even in small things, small assignments, small responsibilities. Okay po? Nagiging honest, pagiging honest. Okay, that's integrity. O faithful in any assignments na binigay sa atin. Faithful tayo at tinutupad ano man ang pangako natin. Nako, mga anak kong mahal, mga kapatid, yung pagiging tapat sa ating mga vow sa Diyos, nako, lagi po natin tinuturo, pag nangako ka sa Panginoon, nag-vow ka, tuparin mo. That's integrity. Pang-apat, emotional stability. Pag sinabi pong stable, okay, yan po ay maayos, consistent, alright? Steady. Honest siya, and of course, emotional stability. Number 4, sa kanyang emosyon, di siya nagpapadala. Okay? Strong believers are steady under pressure. Kahit may pressure yan, kahit na may mga pagsubok po yan, kalmado yan. Okay? Humility in success. Sabi po, yun daw, nag-grow na karakter, hindi pa dalos-dalos sa mga ginagawa, sa sinasalita, sa decision man. Number 5, humility in success. Kahit nagtatagumpay, kahit pinagpapala, lalo nagpapakababa. That's one good sign of a growing character. James 4:6. And of course, number 6, quick repentance. Mabilis magsisi. Kapag alam nating meron tayong mali, purihin ng Diyos at nagsisi agad. Yun naman ang gustong-gusto ng Panginoon. Sapagkat yung umaamin daw po napapabuti, yung ayaw umamin napapasama. Biblical po yun. Alright, another one is, ano na po tayo, 7? Of course, number 7, guarded speech. Maingat na maingat siya po sa kanyang mga pananalita.
Because the tongue has the power of life and death. Ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa mga labi natin. Hallelujah. Kaya the more na mapagpigil tayo sa salita, hindi tayo masalita, naku, mas maganda po yon. Yung ba, guarded speech. Magsalita man tayo, wala tayong masasaktan. Wala tayong sinisiraan. Ano po? Kung hindi laging ang sasabihin natin, mag-iingat ako at sisiguraduhin ko ang sasabihin ko ay nakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos at wala akong pusong masasaktan o wala akong kapwa-kapatiran na masisiraan. Alright. I-avoid gossip. He speaks life. Okay, he speaks life. And of course, kapag ka ikaw ay may growing character, you are protecting the unity among the church. Hallelujah. Sabi nga nung aking isang nabasa, kapag ang mga tao sa loob ng simbahan, ano po, ay continuous ang changing and growing of character, that's the sign that that church is also growing. Growing, becoming stronger. Hallelujah. Kapag ang mga nasa loob po ay pare-parehong ginugwardiyahan ng pagkakaisa dahil may growing excellent character. Can you say amen to that? All right. Number 8, perseverance in difficulty. Kahit may mahirap na mga sitwasyon, nagpe-persevere po yan. Hallelujah. Matiisin. Okay? You do not quit easily. It endures criticism. Kahit may criticism, hindi po siya agad pumapatol. Yun. Kahit anong marinig niya, tahimik lang, sige, bahala si Lord. Remains faithful in trials. James 1:12. Totoo po yun. And of course, 9 and 10, genuine love for the people. May totoong na pagmamahal sa mga kaluluwa. Okay? Genuine love for the people. Yan ang growing na magandang karakter. Okay? Compassionate, the patience with the weak members. Okay po? Serves without hidden agenda. Naglilingkod na ang motivation ay pagmamahal. Because when you serve God, that your motivation is your love, and then you will love in your heart. Hindi ka mapapagod, anak. Hindi ka susuko agad. Hindi ka magtutuos. Ano po, hindi ka nagbibilang. Hindi ka naghihintay ng anuman pong ganti o kapalit. Okay? Because true leadership or our life must flow from love. Hallelujah. Di ba sabi ng Biblia, do everything in love. No exception. O do everything in love. Lahat gagawin natin na ang nagtulak po ay pagmamahal. Hallelujah. And of course, last is burden for God's glory. Kapag merong growing strong character, merong palaging burden o pagnanasa na mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat yan ang ultimate na dahilan and purpose why God called us. Ba't tayo tinawag ng Panginoon? Alright? Bigyan ng Diyos ang kaluwalhatian. That's why the Bible says, in everything you do it all for the glory of God. Hallelujah. Do it all with all your heart. Na hindi kayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. A very good sign of growing character. Now, kung ito po, okay? Kung ito po pala ang 10 na pagkakakilanlan at dapat maging tanda na ang ating karakter ay gumaganda, ano naman ang kabaliktaran nito? What are the 10 signs, okay, na pagkakakilanlan na ang ating po palang karakter nagde-decline na? This is the opposite. Hallelujah. At least tayo pong lahat, okay, na nakikinig ngayon, tingnan natin. Ang dami po natin, we are 37. In Jesus' name, dadami pa yan. Every day, every week, in Jesus' name, I pray na ang Diyos po yung magdaragdag pa ng mga anak niya na tutugon sa kanyang panawagan at sasama po sa prayer na ito every day. Sapagkat matagal na po tayo nagpipray at hanggang sa pagbabalik ng Panginoon ay makikitaan niya tayo ng pagtatapat sa Kanya. Sapagkat nakikita naman natin ang mga sagot ng Diyos. Walang dasal na ginawa at buong pusong inusal sa ating pong mga labi ang hindi sinagot ng Panginoon. It's just that ang Diyos po'y nagtatakda ng panahon sa pagsagot niya sa ating mga panalangin because God knows the best time for us. Alam niya kung kailan ibibigay ang ating pong mga hinihiling at tinitingnan din niya kung yung mga pinagdadasal po ba natin talaga ay nakikiayon sa pananampalataya. Alright? So these are the signs. Number 1, tingnan po natin.
decreasing prayer life. Kapag ang isa pong mananampalataya ay nagdi-decrease na ang prayer life at naging optional na sa kanya ang kanyang private devotion. Pag sinabing optional, pwedeng mag-devotion, pwedeng hindi. Pwedeng ngayon, okay, sa susunod, hindi na, no. Devotion is not optional. This is mandatory. Ito po, dapat araw-araw, meron tayong ibinibigay na panahon sa Diyos, ano po, sa kanyang salita, sa dasal, sa pagpupuri, sa pagpapasalamat. I'm not saying you na kayo po'y magbigay na 3-4 na oras. No, kundi kung ano po yung kauna-unahang pagmulat ng ating mata. Ano po, sa umaga pa lang nagising tayo, may bagong buhay at lakas, merong pagpapalang tatanggapin mula sa Panginoon. Then pray. Pray first. Hallelujah. Pray, thank the Lord. Okay, meditate the word. Talagang magbigay tayo ng quality time. Kaya seek ye first. Seek Him first. Alright? Paggising, ano man ang gagawin, unahin siya. Pray. It is not optional. Kaya kapag nag-decrease na ang prayer life, nako, nawawala na, less na ang time sa Diyos, nagraras palagi, walang pagnanasa sa salita ng Diyos. Wow, mga anak, cambio agad, bawi. Kapag ang personal na panalangin ay nawawala at napapabayaan, nagsisimula ang paghina ng puso ng ating karakter. Yung karakter natin po ay nagde-decline na unti-unti, hindi natin namamalayan. Akala natin okay pa tayo, okay pangalawa. Justifying small compromises. Oh, okay lang naman to. Mabait naman si Lord. Walang problema. Minsan justify natin yung ating shortcomings, alright? Minsan sa halip na tayo po ay bumawi at sinasabi, walang problema kasi si Lord naman eh. Hindi po, wag po nating gawing konsentidor ang Diyos. Ang Diyos po ay napakabait, but hindi siya konsentidor, right? Sometimes ini-excuse natin yung small lies, we bend the rule. Huwag na natin gayahin ang mga senador na sinasabi nilang sometimes you must bend the law. Hallelujah. Sa mundo, yun ang ginagawa po ng marami, lalo na yung mga nasa politics. We're not saying all of them, but some and many of them are saying we must bend the law. Hallelujah. Kaya nga, ang dami nangyayari na hindi maganda sa ating bansa. And that's the reason why. Overlooking sin, hindi po, parang naging normal na lang ulit yung magkamali. No, it's not normal. Hindi na tayo alipin. Tayo po ay iniligtas na ng Diyos at inalis sa pagkakaalipin ng kasalanan. Ano po, dapat malaya na tayo doon. So do not overlook sin. Alright? So ito po yung mga sign na dapat ingatan natin. Yung justifying small compromises. We must be faithful in little and God will entrust us sa mga bagay na malalaki. Ang maliit na kompromiso at ito'y nagpatuloy, nagiging malaking pagbagsak po yan, hindi natin namamalayan. Alright? Of course, pangatlo, defensiveness when corrected. Ito yung mga opposite ng mga 10 kanina. Kapag tayo po ay merong isang puso na bukas at teachable, hindi na tayo defensive. Kasi kapag palagi po tayong nagiging defensive, pag tayo kinokorek, nababaliktad sa halip na maging teachable, nagkakaroon na tayo ng pride. Do you believe that? Okay? Ang pride po kasi hindi nakikita. Kaya tayo ang nakakaramdam, nakakaalam niyan sa harapan ng Diyos. Ayaw na ayaw ng Diyos yung pride. Okay? Sometimes, we're easily offended, nagre-reject tayo ng accountability, at nag-a-avoid tayo ng correction. Okay? Yan po, kapag ayaw nang na-correct, pag nire-reject ang accountability, pag parang na-open kagad pag tayo kinokorek. Sometimes, meron talagang na-open. Pero yung bumabawi agad, ay bakit nga ba? Lord, sorry po. Bakit nga ba ako ma-open? Para naman din sa kabutihan ko to. Ang napakaganda naman ng ganun, ang kanyang pagtugon. Praise God. Amen? Whoever loves discipline loves knowledge. Proverbs 12 verse 1. Okay? But whoever hates correction is stupid. We don't want to be stupid. Gusto natin tayo po ay wise. Okay? Ito pong verse na to ang nag-highlight ng pag-embrace ng correction because this is very essential. Okay? While we always resist correction and advice and even rebuke, we are considered foolish in the sight of the living God. Pero kapag ito po tinatanggap natin, yan, lalo tayong nagiging matalino. Kung ayaw tumanggap ng pagsaway, nagsisimula ang pagmamataas. Yun. And number 4, loss of humility. Kawalan ng pagpapakababa. The heart begins to seek recognition.
Okay, kapagka ang puso po ay naghahanap ng recognition, alam niyo po na nakita ko 'yan dito sa Amerika. Hindi po talaga uso dito yung ina-acknowledge ka. Kasi sa'tin ano, sa Pilipinas, grabe ang mga Pilipino. Dito talagang straightforward lahat. Marami po kaming dinaluhan ng mga simbahan, samahan ng mga pastor. Bagamat, during the time na wala pang, actual, service or worship service, they will shake hands on you, they will greet you, "Oh, kumusta?" Ganyan, ganito. Pero pagdating sa church, hindi na, hindi ka na "Oh, let us all welcome and recognize the presence of Pastor Joel and Pastora Cecil from the Philippines, from no, wala pong gano'n, walang recognition. Basta kami po ay babalik doon sa pagiging simple na dumadalo, makikinig ng salita ng Diyos, magpapa-pray, sasama sa church. But we do not say, "Oy, recognize nyo kami, galing kami sa Pilipinas, mga hindi na po, wala pong gano'n." Hallelujah, wala pong gano'n dito. If you want to come to God, seek God, go to church and pray. Hallelujah. Pero wag maghanap ng recognition. Sa atin po kasi gano'n, eh. Ano po, talagang masyadong marerespeto ang mga ano, dito po hindi po wala, pantay-pantay talaga lahat. Whether you're a pastor or not, you go to church, then go to church, focus on Jesus, focus in worshiping the Lord without seeking any recognition. Amen? Amen ho ba? Nawa po tayo pong lahat ay huwag nating pabayaang mawala itong ating pagpapakumbaba, okay? Dahil nagde-desire pa tayo ng praise, nagko-compare tayo sa iba, "Oh, bakit mas magaling ako dun, mas nagtapos ako diyan, 'Di ba sabi natin, character is not all about pagkakaroon ng maraming talento, kagalingan, hindi po, hindi po. Okay? Mas gusto po ng Diyos yung simple, tahimik, may pagpapakumbaba, hindi kinukumpara ang sarili sa iba, and not wala siyang feeling indispensable. Okay po, 'pag ako nawala dito, bahala kayo. Abay, tingnan niyo nga po, doon po sa church sa Balangan, nawala kami ni Pastor Joel, nagpatuloy ang church, hindi naman po kami indispensable. Kahit saan tayo pumunta. Hallelujah. Amen po ba? Bagamat sa harapan ng Diyos gagamitin tayo, hindi pwede sabihin natin na, "Pag ako nawala diyan, lagot na kayo." Hindi po. Abay, tuwang-tuwa po kaming mag-asawa sapagkat nakita po namin nagpapatuloy ang galaw at kilos ng Diyos diyan po sa church, sa Bataan. Ibig sabihin talagang ang Diyos ang may-ari, ang Diyos ang gumagalaw, ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang itataas. Kahit na pastor kami, mawala kami diyan, magpapatuloy ang simbahan. Amen po ba? Can you say amen? Amen? Amen. Why? Amen po. Because amen. Thank you Lord. Amen. Kasi po, we are not indispensable. Hindi tayo indispensable na para bagang napaka ano ng tingin natin sa sarili natin. Ano po? Hindi po gano'n. Kaya kapag meron na tayo nun, ibig sabihin nagde-decline ng character natin. Okay? Let us avoid that. Let us refrain from that in Jesus' name. Hallelujah. And another thing, ano na po tayo? Kaya sabi doon, ang pagmamataas ay tahimik daw po na sumisira sa leader. No, tahimik lang, very subtle. Akala natin okay pa po tayo, hindi natin alam, sinisira na tayo. Okay po, tahimik. Yung pong pride ay tahimik na sumisira, hindi lang sa leader, kundi sa ating mga buhay. Hallelujah. And of course, kabaligtaran nung kanina, careless words and gossip. Hindi maingat na pananalita at yung ating pong mga dilay nagiging loose. Loose, ang daming dumudulas na salita. Okay po, na hindi naman nararapat. Kung alam natin na ang sasalitain po natin na hindi naman na kailangan, huwag na po tayong magsalita. Negative talk, subtle criticism, sharing confidential, yung mga, "Ay pastora, ganito, ganyan." Kaya mga mahal kong kapatid, mahirap, yung, "Oh, huwag mong sasabihin 'to, sa atin lang 'to." Hindi totoo yun. Yung iba po sasabihin din sa iba. Kaya nga ang dami pong naaapektuhan ng mga relasyon kasi yung isang Kristiyano na pinagtiwalaan, sinasabi din sa iba. Sabi ng iba, "Halika pag-pray natin si ganito, ganito." Ay di naitsismis na. Ano po, ingat palagi. Do not share any confidential matters. Kung gusto nung magpa-pray sa'yo, kayo lang ang mag-pray. Pag-pray niyo sa Panginoon, do not share it to others. Hello? Dapat lahat tayo marunong tayong mag-ingat ng mga confidential matters, private matters. Hallelujah!
in Jesus' name. Avoid negative talks, avoid criticisms, avoid gossipings because it can cause distraction, division, and even rebellion inside the church. In Jesus' name, ito po'y ingatan natin. Kaya sabi po nito sa James 3:5-6, no, ganun din ang dila natin kahit maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Isipin na lang natin kung gaano kalawak na gubat ang masusunog galing lang sa maliit na apoy. That's how powerful our tongue is. Hello? Amen? So be very, very careful. Di ba laging sinasabi, less talk, less error. More talk, more error. No talk, no error. Hindi, no talk na lang. Para no error. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila. At ito ay nagpaparumi sa buo nating pagkatao. Imagine niyo yon. Sasabihin natin, oy, wala akong kasalanan. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako ganito. Hindi ko ako ganon. Pero dahil hindi po natin iningatan, hindi tayo naging very aware sa ating pananalita, hindi natin alam. Sabi ng Biblia, pinaparumi ang buo nating pagkatao. Hallelujah. We are being contaminated. Yung buo nating, hindi lang buong pagkatao, buong simbahan. Ewan ko ba sa simbahan, pag may isang salita at magugulat ka, buong kongregasyon alam na. Amen o amen? Sumagot po kayo, yung totoo. Sagot. Sagot po. Amen po. Amen. Amen, Pastora. Aray po, aray. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name, God wants us to learn from this so that we can experience overflow. Hallelujah. Amen po. Ang chismis ay palatandaan ng lumalamig na karakter. I agree. I agree. Sabihin ng iba, hindi, Pastora, totoo po yung sinasabi ko. Totoo man o hindi, basta't nagsabi ka sa iba na ang puso mo'y natagpuan na iba ang motibo, that is considered as gossiping, backbiting, whatever. And it will contaminate our whole being. Hallelujah. Hallelujah. So mga anak, mga mahal kong kapatid, avoid negative talks. Avoid gossipings. Wala pong maidudulot na maganda yan sa lahat. Whether you are in your work, you are in your family, whether you are inside and outside the church, saan man po, ito po ay parang cancer. Hallelujah. So kapag merong ganyan, hindi natin mapigilan yung sarili natin, ay nagde-decline na ang karakter natin. At ayaw po natin yon. Dapat alam natin, pigilan ng ating sarili, disiplinahin ng ating sarili. And of course, number 6, emotional instability. Instability means not stable, not steady, not secure. Okay? Kapag ka po ang ating mga emosyon, yung alam yung mabilis mag-react. Ha? Talaga? Sinabi niya yan? Ganito, ganon. Naku po, Diyos ko. Akala mo, tigre. May narinig lang na konti. Tahimik muna, tapos po tayo po ay magdasal muna. Yan, nakakatuwa naman, 40 na tayo, dumadami pa lalo. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Mga mahal kong anak, kapag meron po tayong mga nararamdaman, huwag po agad magpadala sa pakiramdam, sapagkat ang pakiramdam ay madaling magbago. Pag nagpadala sa emosyon, galit ngayon, mamaya humuhupa na yung galit, hindi na niya mabawi. The damage is done. May sinabi na, hindi mo na mabawi. Because whatever you will say, it has power. Hindi mo na ito mababawi. Hallelujah. Yan, yung sa anger, mood swings, impulsive decisions, impulsive na emotion and attitude. Ano po? Yan po ay ating ingatan. Minsan hindi pa alam ang tunay na nangyari, tunay na pangyayari at kwento, nagre-react tayo agad. Ay, bakit ganun? Bakit ganun siya ganito? Siguro, ang bilis gumawa ng tawag na, Pastor Joel, ang bilis gumawa ng kwento. Naku po, kapag wala pong pagpipigil sa sarili, humihina ang ating pagkakristyano o ang ating pamumuno. Okay po. Kaya mapakahalaga po na may pagpipigil sa sarili. Okay, number 7, neglecting responsibilities. Kapag ka po ang excellence ay naging mediocrity,
Now, that's a negative sign again na ang ating character is declining. Ibig sabihin, kapagka mayroong responsibility ibinibigay sa atin, palagi po tayong nando sa incomplete ang task, careless preparation, late submissions, ano po, ibig sabihin, nasa mediocrity. Pag sinabing mediocrity, hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam tayo. Nandun tayo sa gitna. Okay? Mga mahal kong anak, kung tayo po ay merong task, responsibilities or assignments, and we are doing that with all our heart, sabi ko nga kanina, do your best. Wow, magandang senyalis yun. Pero kapag wala yung kasipagan, nako, walang disiplina, yun na, declining ang karakter. Okay, number 8, dalawa na lang, isolation from accountability. Avoiding leader, ayaw magpasakop sa leader, ayaw magpa-mentor. Okay, ina-avoid ang responsibility, ina-avoid ang mentors and leaders. Ituturo ni pastor, alam ko na yan. Ano ba yung turo ni pastor? Palaging yun. Alam niyo po yung ganon, na parang ayaw na niya ng mga nagme-mentor. Talagang ina-avoid niya. He stops attending meetings or anumang mga activity na alam naman natin na ginagawa natin yon to help us, to nurture us. Ina-avoid niya spiritual authority and keep secret. Parang ina-isolate niya yung sarili niya. He's keeping secrets. Okay? Sometimes. Hebrews 13:7, ang paglayo sa pananagutan ay mapanganib. Ang paglayo sa pananagutan ay hindi po maganda, hindi mabuti. So my beloved, avoid this one. Be careful in this. Okay? Huwag niyong i-avoid ang mga leader niyo. Sabi ng iba, ay nako, si pastor sa church lang yan. Pagka sa buhay ko na, wala na siyang pakialam. Naku po, inay. Hallelujah. Ngayon po mga mananampalataya na ayaw po ng napapangaralan ng mga pastor. Pag nangaral naman po tayo mga pastor, pwede gawin nating biblikal at tama lang. Huwag naman tayong masyadong maging parang pulis. Basta ang trabaho natin, magtutuwid, magko-correct. I just wanna be balanced today na with all love. Hallelujah. Because we will correct, we will share the word with love, and let the Holy Spirit touch them and renew them. Pag tama ang puso natin, gagalaw ang Holy Spirit. Pag mali ang tanggap at response, hindi po tayo po pwedeng baguhin ng ating Panginoon. Yung lang po mga tama ang tugon, bukas ang puso at buong pagpapakumbabang tinatanggap yon po ang balayang gagalawan ng Diyos through the Holy Spirit. Do you believe that? Amen? Okay, number 9, second to the last, secret sin. Hidden habits begin forming. Okay. Secret sin. Mga sikretong kasalanan na kahit na po isikreto natin, time will come, ilalantad din ng Diyos yan. Kaya po, hindi po tama na palaging meron tayong ginagawang sikretong kasalanan dahil walang sikretong hindi po nakikita ng Panginoon at hindi nahahayag sa liwanag. Di ba? Private, moral compromise, hidden addictions or double life, duplicity in life, hidden addictions. Okay, mamaya, kung saan-saan na tayo na-addict, pakiramdaman po natin ang ating sarili. Hindi po yung addiction sa mga pinagbabawal na gamot. We are, no, not that. We are talking about worldly things na hindi na natin makontrol ang sarili natin. Na nakikita na po natin, na unti-unti na tayo ang na-overcome ng mga bagay na makamundo at tayo na ang napapasunod because that's the world. The world is trying to squeeze us with its mold at titignan kung talagang tayo susunod. Kapag tayo po ay talagang napapasunod ng mga bagay-bagay sa mundong ito, that means we are becoming addicted. Alright? And sabi po ng Romans 8, nako, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Okay? Nagpapa-decline po yan ng karakter, yung mga secret sin and secret addictions, hidden addictions, double life. Sinabing double life, duplicity, MWF, Kristiyano, TTH, hindi na. Monday hanggang Friday, hindi Christian, pero pag Sunday, Christian. Double life, hindi po yon ang mga makakandidato sa overflow, my beloved. Hallelujah. And of course,
Last is loss of burden for souls. Kapag ang isa pong Kristiyano ay wala na pong pagmamalasakit para sa mga kaluluwa. Ayan na, decline na yan yung kanyang spirituality and character. Wala na yung pagkahabag, yung paglilingkod ng may pag-ibig. Ako, alam niyo naman, pagka isang tao maalab na maalab sa paglilingkod at kahit anong sakripisyo pa yan, sige, sugod, kahit anong kakulangan, sige, naglilingkod, walang pamasahe, walang ganito, walang ganon, naglilingkod, unstoppable, then praise God. That means she or he has a really passion, zealousness, and love sa kanyang puso para sa Diyos at sa kaluluwa. You cannot separate your love to God and your love for the souls. When you say you love God, you love the people. When you say you love the people, you love God. You cannot separate that two. So kung wala na yung isa, ay hindi kompleto. That's declining. Because leadership becomes a position kapag meron tayong ganon at hindi na nagiging passion. Nagiging mechanical ang church. No? Hindi dapat. Kasi nga po, mahalaga na meron tayong napakalalim at totoo na pagmamalasakit, pagmamahal para sa mga kaluluwa. Hallelujah. Kapag nawala daw po yon, lumalamig talaga ang puso. Nagde-decline ang pag-ibig at ang karakter. So, para mabilis nating maalala, ano po, itong generalization, very important truth is that character decline does not start with scandal. It starts with neglect. Once we neglect prayer, we neglect humility, and we neglect accountability, then yun na nagsisimula ang decline. Okay? Character does not collapse in one day. It erodes daily through small, tolerated compromises. Ang karakter daw po, hindi po yan nagko-collapse in one day only. You never know, little by little, nag-e-erode yan. Nag-e-erode. Daily through small, tolerated compromises. Kapag ka po, may mga maliliit na kompromiso na hindi natin o na hinahayaan lang natin na mangyari at magtuloy-tuloy na at hindi po natin naiingatan. Ano? So, ito pong 10 na ito, mga mahal kong kapatid, of course, ingatan natin. Bantayan natin upang makita po natin yung 10 na nag-go-grow tayo. At sa harapan ng Diyos, nagiging kalugod-lugod tayo. At kung kalugod-lugod tayo sa Diyos, sa ating pamumuhay na ito, hindi mahirap at hindi imposible na maranasan natin ang overflow. Because that's the foundation of our life and the inward foundation, yung good heart, hallelujah, yung tamang karakter, Christ-likeness sa buhay natin. God bless you. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Meron po ba tayong natutunan? Amen. May natutunan po tayo? Sigaw, sigaw. Amen. Amen. Amen po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo Amen. pong lahat. Amen. Yes, ay magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. We worship you, our King of glory. We honor you and exalt you and praise you because you are our God na ang kanya pong ninanasa ay makita kami na kami po'y kawangis mo. Ngayon pong umagang ito, O Diyos, I pray, may all of these points, O Lord God, ay amin pong maisakatuparan. Yes, Lord, we know we are not yet perfect, but we are pursuing and we must pursue at ito po'y pagsikapan namin na makarating kami doon sa sinasabi ng 2 Peter 1, 5-7 or 3-11 to be complete. Hallelujah. Na ito po, O Diyos, ay makita namin na habang nagsisikap kami na dinaragdagan, hindi lamang ang pananampalataya namin, kundi from that faith, idagdag namin yung mabubuting katangian na ito. Hindi mawawala ng kabuluhan ng pagkakakilala namin sa iyo. Hindi mawawala ng kabuluhan at ng bunga ang aming pagiging mga leader, ang aming pagiging pastor, ang aming pagiging anak mo. Hallelujah. At maging pagiging manggagawa